Mataas, sa itaas ng mundo ng mga tao, lampas sa umiikot na ulap ng mga pangarap ng sangkatauhan, naroon ang kaharian ng kalangitan, isang kaharian ng walang kapantay na kagandahan at walang katapusang kababalaghan. Dito, ang mga ulap ay lumulutang na parang mga ilog na seda, ang mga bundok ay abot tanaw ang mga bituin, at ang hangin ay kumikinang sa isang sinauna, banayad na mahika. Pinamamahalaan ng mabait, ngunit makatarungang Jade Emperor, Huang Jie, at ng kanyang mapagmahal na Jade Empress, Huang Hu. Ito ay isang lugar kung saan ang mga nilalang sa langit ay nabubuhay ng may layunin at dignidad, ang kanilang mga araw ay nakatuon sa pagkakaisa ng sansinukob. Kabilang sa mga nilalang na ito sa langit ay si Jake Nieo, ang manghahabi, apo mismo ng Jade Emperor. Ang kanyang mga kamay, marupok ngunit malakas, ay pinagpala ng isang pambihirang kaloob, sapagkat siya ang humahabi ng mismong tela ng kalangitan. Mula sa kumikinang na sinulid ng sinag ng bituin at sa makulay na kulay ng mga bahaghari, nililikha niya ang mga tela ng langit na nagpapaganda sa kalawakan, nagbibihis sa mga Diyos, at nagpipinta ng kagandahan ng bukang liwayway at takip silim sa mundong nasa ibaba. Ang kanyang habihan ay umuugong sa isang malambot, maindayog na awit, isang himig ng paglikha na pumupuno sa kanyang tahimik na silid. Sa isa pang sulok ng kaharian ng langit, sa gitna ng gumugulong na burol na esmeralda at mga bukirin na umaabot hanggang sa abot tanaw, naninirahan si Gayenwu, ang pastol. Ang kanyang tungkulin ay alagaan ang mga baka sa langit banayad, maringal na nilalang na ang hininga ang bumubuo sa hamog sa umaga at ang mga kuko ang nagpapakalat ng alikabok ng bituin na nakakalat sa kalangitan sa gabi. Si Gayenwu, sa kanyang mabait na puso at seryosong pag-uugali, ay nakahanap ng kagalakan sa simpleng ritmo ng buhay pastol, ginagabayan ang kanyang kawan ng may payapang gilas, ang kanyang flauta ay madalas nagbibigay ng matamis na musika sa kanilang tahimik na pagmuyak. Isang mapalad na araw, habang naghahanap si Jake Nieo ng inspirasyon sa kumikinang na pampang ng Milky Way, nasalayan ng kanyang mga mata ang isang figura sa kabila ng mga bukirin sa langit. Ito ay si Gayenwu. Ang kanyang anyo ay nakatindig laban sa papalubog na sinag ng bituin, ang kanyang flauta ay tumutugtog ng isang himig na tila direktang nakikipag-usap sa kanyang kaluluwa. Hinayla ng isang di nakikitang sinulid ng tadhana, lumapit sila, ang kanilang mga puso ay bumibilis sa isang kakaiba, ngunit malalim, na damdamin. Nang magtama ang kanilang mga mata sa kabila ng damuhan sa langit, isang kislap ang sumiklab, isang tahimik na pag-unawa na lumampas sa mga salita. Mula sa sandaling iyon, ang kanilang pag-ibig ay namukadkad na parang pinakamakulay na bulaklak sa langit. Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan, habang si Gayenwu at Jake Nieo ay magkasama sa bawat sandali ng kanilang paggising, ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong kapatagan na puno ng bituin. Nagbahagi sila ng mga bulong na lihim, mga pangarap, at ang walang hangganang kagalakan ng kanilang pagmamahalan. Sa presensya ng isa't isa, ang kalawakan ng kaharian ng kalangitan ay tila lumiit sa isang perpekto, pribadong mundo. Gayunpaman, ang masigasig na pag-ibig na ito ay nagsimulang tumakpan sa kanilang mga sagradong tungkulin, isang kapabayaan na hindi napansin. Ang Jade Emperor, na nakaupo sa kanyang trono ng kumikinang na ulap, ay lalong nag-aalala. Si Jake Nieo, na dating masipag na manghahabi, ay iniwan na ngayon ang kanyang habihan na tahimik, ang mga tela sa langit ay hindi natapos, na naging sanhi upang magulo at matastes ang mismong tela ng kalangitan. Si Gayenwu, na dating inaalagaan ang kanyang kawan ng may lubos na pag-iingat, ay hinayaan na ngayon ang mga baka sa langit na gumala ng malaya, ang kanilang walang gabay na paglalakbay ay nagdulot ng mga tagtuyot at baha sa mundo ng mga tao sa ibaba. Ang pagkakaisa ng sansinukob, ang kanyang pinakamataas na pag-aalala, ay nag-ambala, at alam niyang kailangan niyang kumilos. Sa isang mabigat na puso, ngunit may matatag na kalooban, ipinatawag ng Jade Emperor ang mga mangingibig sa harap ng kanyang trono. Ang kanyang boses, na karaniwang banayad na simoy ng hangin, ay umalingaw-ngaw na ngayon ng may awtoridad ng sansinukob. Idineklara niya na ang kanilang pag-ibig, bagaman puro, ay gamulo sa kaayusan ng kalangitan. Bilang parusa,
Sila ay paghihiwalayin, habang buhay na ikukulong sa magkabilang panig ng dakilang ilog ng langit ang Milky Way, na kilala nila bilang Yunhaso, Silver River. Hinding-hindi na sila pahihintulutang tawirin ang kumikinang nitong agos. At kaya, ang mga mangingibig ay pinaghiwalay, ang kanilang masayang tawanan ay napalitan ng tahimik na paghihirap ng paghihiwalay. Bumalik si Jake Ñeo sa kanyang habihan, ngunit ang kanyang maliksi na mga daliri ay dahan-daang gumalaw, ang kanyang mga luha ay nahalo sa mga sinulid ng sinag ng bituin, humahabi ng kalungkutan sa tela ng kalangitan sa gabi. Si Guyanwo din, ay ipinagpatuloy ang kanyang mga tungkulin, inaalagaan ang kanyang nag-iisang kawan, ang mga himig ng kanyang plauta ay malungkot na panaghoy na lumulutang sa malawak, hindi matatawirang ilog, na umaalingaw sa walang katapusang kirot sa kanyang puso. Ang dating masigla na kaharian ng kalangitan ay tila nagdilim sa kanilang kalungkutan. Gayunpaman, maging ang matigas na puso ng Jade Emperor ay naantib ng kanilang patuloy na kalungkutan. Pinanood niya habang ang mga tela sa langit ay nananatiling nababalutan ng anino ng mga luha ni Jake Ñeo, at ang malungkot na plaute ni Guyanwo ay nagdulot ng isang madilim na katahimikan sa mga bukirin sa langit. Ang kagandahan at pagkakaisa na lubos niyang pinahahalagahan ay nananatili pa ring hindi kumpleto. Matapos ang mahabang pagninilay-nilay, kumonsulta sa mapagmahal na Jade Empress, isang kislap ng awa ang kumilos sa kanyang kalooban. Ang kanilang pag-ibig, bagaman nakagagambala, ay walang pasubaling malalim, at marahil, isang maliit na palugit ang nararapat. Sa wakas, naglabas ang Emperor ng isang bagong kautusan, isang maliit ngunit mahalagang konsesyon. Pahihintulutan niya sina Guyanwo at Jake Ñeo na magkita, isang beses lamang sa isang taon, sa ikapitong araw ng ikapitong buwan ng lunar. Ang araw na ito, na kilala bilang Chilsok, Chilseog, ang magiging tanging pagkakataon nila upang muling magkasama sa kabila ng malawak na Yunhaso. Naabot ang balita sa mga mangingibig, nagdala ng isang desperado, marupok na pag-asa sa kanilang nananakit na mga puso. Bagaman ang isang araw ay isang saglit lamang sa walang hanggan, ito ay isang takbuhan, isang dahilan upang tiisin ang isa pang taon ng pananabik. Habang papalapit ang Chilsok, ang kaharian ng langit ay umugang sa isang hindi pangkaraniwang enerhiya. Ngunit may problema, ang Yunhaso ay nanatiling napakalawak, napakagulo para tawirin ng sinuman. Ang mga mangingibig, sa kabila ng kanilang pag-asa, ay nahaharap sa isang imposibleng hadlang. Nasasaksihan ang kanilang kalagayan, at naantib ng kanilang walang hanggang pag-ibig, isang kawan ng mga magpie, Kachi, mula sa langit at sa mundo ng mga tao ang nagpasya na kumilos. Sila ay mga mapagpakumbabang ibon, madalas hindi napapansin, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng hindi inaasahang habag at matinding determinasyon. Sa isang nakamamanghang pagpapakita ng pagkakaisa at pagiging walang sarili, nagsimulang lumipad ang mga magpie patungo sa gitna ng Yunhaso. Isa-isa, pagkatapos ay daan-daan, lumapag sila sa kumikinang na ibabaw ng ilog, ang kanilang mga katawan ay nagkakahugpong, bumubuo ng isang buhay na tulay ang Ojagyo, ang tulay ng mga magpie. Ang kanilang maliliit, determinadong katawan ay nanatiling matatag laban sa agos ng langit, ang kanilang mga pakpak ay bumubuo ng arko, isang patunay sa kapangyarihan ng sama-samang habag. Ito ay isang himala na hinabi mula sa purong pag-ibig at empatiya. Sa mga pusong kumakabog sa pananabik, humakbang sina Guyanwo at Jake Ñeo sa Ojagyo. Ang tulay, na gawa sa buhay, humihingang mga magpie, ay naramdaman na matatag at sagrado sa ilalim ng kanilang mga paa. Naglakad sila ng dahan-dahan, ang kanilang mga mata ay nakatitig, tinatahak ang landas na matagal nang ipinagkit sa kanila. Nang magtagpo sila sa mismong gitna ng tulay, nag-abot ang kanilang mga kamay, nagsalubong ang kanilang mga daliri, at isang nagniningning na liwanag ang tila sumabog mula sa kanilang yakap, isang tanglaw ng puro, walang bahid na pag-ibig. Sa loob ng ilang mahahalagang sandali, pinigil ng sansinukob ang paghinga nito. Ang mag-asawa sa langit, sa wakas ay muling nagkasama, nakalimutan ang lahat ng kanilang kalungkutan, lahat ng kanilang pananabik.
Nag-usap sila tungkol sa nakaraang taon, nagbahagi ng tahimik na kaginhawaan, at nagpakasaya lamang sa init ng presensya ng isa't isa. Sa kanilang mga mukha, ang nananatiling bakas ng kalungkutan ay panandaliang nabura, napalitan ng isang nagliliyab na kagalakan na umagaw sa kinang ng pinakamaliwanag na mga bituin. Ang isang araw na ito, ang nag-iisang, mahiwagang muling pagkikita na ito, ang nagpatatag sa mahabang taon ng paghihiwalay. Ngunit habang ang araw sa langit ay dahan-daang lumubog, pinipinturahan ang kalangitan ng malalim na lila at ginto, dumating ang hindi maiiwasang sandali ng pamamaalam. Tapos na ang kanilang oras. Sa mabibigat na puso at panibagong luha, alam nilang kailangan nilang magpaalam, upang bumalik sa kanilang nag-iisang buhay sa kabila ng yunhaso. Ang kanilang yakap ay mas mahigpit, ang kanilang mga halik ay mas desperado, bawat haplos ay puno ng kalungkutan ng isa pang taon ng pananabik na naghihintay sa kanila. Ang mga magpay din, ay naramdaman ang kanilang kalungkutan, ang kanilang maliliit na anyo ay nanginginig sa ilalim ng mga paa ng mga mangingibig. Nang sa wakas ay maghiwalay sina Guyan Wu at Jack Nyeo, nagsimulang umagos ang kanilang mga luhang may sakit sa puso. Hindi lamang ang kanilang mga luha, kundi ang kolektibong kalungkutan ng lahat ng nakasaksi sa kanilang walang hanggang pag-ibig at nakakaantig na paghihiwalay. Sa mundo ng mga tao sa ibaba, sa mismong gabing iyon ng Chilsok, isang banayad na ulan ang laging bubuhos, isang malambot, naglilinis na ambon na nagdadala ng mga luha ng mga mangingibig sa langit. Ito ay isang taunang paalala ng kanilang walang hanggang pag-ibig, ang kanilang sakripisyo, at ang pag-asa ng kanilang taunang muling pagkikita. At kaya, sa walang hanggan, ang padron ay umuulit. Bumabalik si Guyan Wu sa kanyang kawan, si Jack Nyeo sa kanyang habihan. Ipinagpapatuloy nila ang kanilang mga tungkulin sa langit, ngunit ngayon ay may tahimik na lakas. Ang kanilang mga puso ay pinatibay ng alaala ng kanilang maikling muling pagkikita at ang pananabik sa susunod na Chilsok. Ang mga tela na hinabi ni Jack Nyeo ay madalas na nagtatampok ng mga bituin na kumikinang ng maliwanag, at ang mga himig ng traute ni Guyan Wu ay nagdadala ng isang may pag-asang alingawngaw, isang pangako ng kagalakan sa hinaharap. Ang kanilang pag-ibig, bagaman pinaghiwalay ng kalawakan ng sansinukob, ay nananatiling isang walang hanggang apoy. Ang kwento ng manghahabi at ng pastol ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan maging ang pinakamalaking hadlang na tumatagal sa paglipas ng panahon at espasyo. Tinuturuan tayo nito ng kahalagahan ng balanse sa pagitan ng personal na kaligayahan at responsibilidad, at kung paano maging ang maliliit na gawa ng kabaitan, tulad ng sa mga mapagpakumbabang magpay, ay makakalikha ng mga himala. Kaya, sa susunod na makita mo ang banayad na pag-ulan sa isang gabi ng tag-init, alalahanin sina Guyan Wu at Jack Nyeo, at ang walang hanggang kapangyarihan ng isang pag-ibig na kumikinang ng mas maliwanag kaysa sa anumang bituin. Kung ang kwentong ito sa langit ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring magbigay ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang paglalakbay sa kaakit-akit na mundo ng Koreanong alamat. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na buhayin ang mga walang hanggang kwentong ito.